Karoon ka ng sense of direction. Di ba? Ang hiwaga ng mga bagay na yan. Marami kang problema sa buhay, subalit kinakaya mo. Okay? Number 2, you have nothing. Okay? Having nothing, mas malaking pagkakataon sa buhay natin na makita natin ang pagkilos ng Diyos. Having nothing, mas malaking pagkakataon sa buhay natin na makilala natin siya sa malalim na kaparaanan. Imaginin mo, kung ikaw ay sapat na at sobrang ang iyong mga biyaya sa buhay, minsan nakakalimutan mo ang Panginoon. Minsan nakakalimutan mo kung sino yung nagbi-bless. Minsan nakakalimutan mo kung sino yung nagpo-provide mga pangangailangan natin sa buhay. Amen? Money is the solution of many problem. Okay? Pero hindi siya guarantee, okay, ng satisfaction in life. Siguro kung gano'n ang principles talaga, kung totoo yung principles ng mundo, okay, the way they look at you dahil marami kang resources, the way they look at you dahil mayaman ka, okay, di sana okay na yun, di ba? Pero maraming pagkakataon yung mga mayaman na yan, they lack something, because alam mo yan, the principles, yung blessing nagmumula sa Diyos. Okay, sa Bible nga, di ba, yung mga mayayaman talagang na-torment pa, di ba? Sa Bible nga, yung isang lalaking mayaman nag-refuse doon sa alok ng ating Panginoon, and that is the saddest story in the Bible, di ba? Tanggihan mo baga naman yung nagbibigay sa iyo ng pagpapala? Tanggihan mo baga naman yung nagbibigay sa iyo ng salvation? Alam niyo, mapalad tayo mga aba. Bukas ang puso natin sa ating Diyos, di ba? The more you have nothing, the more you have reason get closer to God. Okay? Baliktad yung principles ng Biblia eh. Sa Matthew 5, sabi doon, yung mga mapapalad, hindi yung mga mayayaman. Yung mga mapapalad, yun yung mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Sabi sabihin, kung may inaasahan ka man, okay, hindi dapat ito nakadepende sa mga resources natin. Kung may inaasahan ka man, hindi nakadepende dun sa mga talino natin. Kung may inaasahan ka man, hindi ito nakadepende dun sa kagalingan natin. Okay? Malakas ka ngayon, hindi mo alam yung strength mo, di ba, lumilipas yan. Ang katandaan laging paparating. Okay? And then sa Bible, sabi dun, mapalad yung mga nawawalan. Okay, mga dadadalamhati. It means kapag nagdadalamhati ka, nawalan ka. Pero ang sabi ng Panginoon, ginagarantiya niya sa iyo na kapag ikaw ay nagdalamhati, mapalad ka dahil ang Diyos ang mag-aaliw sa iyo. Mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Di ba? E paano naman yung taong mapagpakumbaba? Ganun lang din. Okay? Mapalad sila. Bakit? Kasi mamanahin nila ang daigdig. Wow, yun pala ang technique, ano? Sige, patuloy na tayo magpapakumbaba. Mamanahin natin ang daigdig, sabi ng Lord eh. Bakit? Eh kasi itataas ka ng Diyos hindi dahil doon sa mga bagay na wala ka, kundi sa bawat circumstansya na meron ka. Kapag nagpapakumbaba ka, lagi mong inaasahan ang Diyos. Hindi naman mapagpakumbaba na parang hayaan mo na lang na ikaw ay maliitin ng kapwa mo tao, o ikaw ay maliitin ng mga kaklase mo sa school, okay, insultuhin dahil sa uri ng pamumuhay na meron ka. Baka nga ganun kasi hindi nila nakikita kung anong meron tayo, di ba? Pakita natin sa kanila, meron tayong Diyos. Pakita natin sa kanila, kasama natin ang Diyos. Okay? Kung meron man tayong mithiin, recognize natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos, pagtatagumpayin tayo ng Diyos. Makikita nila yon. Sila yung unang-unang makaka-recognize nun. Sila yung unang-unang makakapansin ng pagpapala sa buhay natin. O principles, maging mababa ka muna sa Diyos. Kasi kung magiging mababa ka sa Diyos, magiging way of life mo na yung pagiging humble mo. In the first place, makaka-bless ka pa, di ba? Napaka-humble ng tao.
Bagamat may kaya na sa buhay, bagamat mayaman na, humble pa rin, bababa pa rin. Alam nyo, si Job nga eh. Mayaman na, di ba? Pero binigyan ng circumstansya ng Panginoon, nawala ang lahat ng kanyang ari-arian, subalit na nanatiling tapat at mababa sa harapan ng Diyos. Pinalig ng Diyos ang lahat ng meron siya. That's the principles of God. Okay? Yun ang prinsipyo ng Panginoon. Maging mababa ka, papalain ka, itataas ka ng Diyos. Number 3, okay, having satisfaction. Opo, may mga prayer po tayo sa mga estudyante, di ba? Kaya kayo nag-aaral kasi mga prayer kayo, yan lang ini-input ko sa inyo. Okay? Ang pangako ng Diyos ay nakalaan para sa mga kabataan. Ang pangako ng Diyos nakalaan para sa mga obedience. Di ba? Ang pangako ng Diyos ay para sa mga nagtitiwala sa Kanya. Okay? Kapag mayroon tayong pangako sa Panginoon, kapag mayroon tayong prayer sa Panginoon, at kapag nangako tayo sa Panginoon, maging tapat tayo. Okay? Alam ko, habang tayo ay nananalangin ng mga ultimate prayer natin, Lord, magsisikap ako para ako'y makapagtapos ng pag-aaral. But despite of this situation, ang hirap ng aking pinagdadaanan. Wala akong baon araw-araw sa mga estudyante. Okay lang yan, ako nga rin ganun eh. Pero ako hindi ako nawala ng pera kasi marunong ako maghanap buhay that time. Okay? Naalala ko, grade 4 pa lang, parang independent na ako kasi kumikita ako ng sarili ko. Okay? So ang Panginoon, ganun siya magtrabaho. Yung pagsisikap, nire-recognize niya yung pagsisikap, merit sa kanya yon. Okay? +1 sa kanya yun. Hindi dahil sa kaya mo nang gawin yung mga bagay na yun, kundi inaasahan mo sa pagsisikap mo, ini-input mo lagi ang Diyos sa buhay mo. Lord, maghahanap buhay ako, pagpalain mo ako. Alam nyo ba, tayo, nakadesign tayo para maging productive sa buhay. Di ba? Si Eva nga at saka si Adan, di ba? Naging productive sila sa kanilang buhay. Especially si Adan, di ba? Nakita ng Diyos na may pangailangan tong creation ko na to. Tama ba? May pangailangan to si Adan to, bibigay ko nga sa kanya. Kasi productive siya sa buhay. Okay? And then, hindi lang yun. Yung satisfaction, mahalaga po yun. Habang wala pa yung ultimate prayer natin, maging practice natin yung mga bagay na kung saan nagiging very satisfied sa maliit na bagay. Bakit? Kasi darating ang malaking bagay, alam na natin i-manage po yun. Amen. Sabi dito, kapag ikaw ay may pangako sa Panginoon, lagi mong tutuparin. Okay? Basahin natin. Kawikaan 30:8-9. Ang sabi dito, huwag akong hayaang maging sinungaling, huwag mo akong pagyamanin o paghirapin, sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin, baka kung managana ako ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako'y matutong magnakaw at pangalan mo'y malapas tangan. Grabe to. Grabe tong verse na to, no? Okay. Tong author na to, grabe siyang